Hello, magandang hapon sa inyong lahat, no? So, meron tayong raraakan na video. Ito ay pinasa ni Sir Keith Perges. Nanggigigil daw siya. Hindi ko alam kung bakit. Wait lang ha. Saan na ba yun? So, ito. Reaction video, American humiliating a young Filipina teacher. Ito. Panoorin nga natin. Bachelor of Science. I'm a graduate. I'm a graduate. I'm a graduate. Let's watch this video all together. There's this guy, or if he really is, and I'm uncertain about his nationality, but he looks more like American. And he's quite annoyed and a great disbelief that we are all paid. Wala ba yung original na video nito? Wait lang ha. Hanap tayo sa YouTube. Baka nasa YouTube to eh. Wait lang ha. Gusto ko yung kasi may ibang nagre-react pa eh. Yung nagre-react sa Filipina teacher. Wala, hindi ko makita eh. Sa YouTube ba to or ano? Wait, dito na lang tayo. Kasi merong isang nagre-react pa eh. Pero sige na nga. I mean, Filipino teachers are all paid just to get this kind of teacher. All right, just to get this kind of quality of someone is going to teach their kids. Let's see what happened, and we're going to devour it. Devour. Let's listen to this. Hello, good day. My name is Divelia. I am a graduate with a Bachelor of Science. I'm a graduate. I'm a graduate. I'm a graduate. I don't know why this guy is trying to get in her skin, but okay, yeah, sure, fine. I'm a graduate, right? It's not graduate. It's graduate. It's not chocolate. Chocolate. I mean, sorry, it's not chocolate. It's chocolate. It's Pahingi not ako ng certificate. chocolate. It's certificate, right? Remember that. It's not pirate. It's pirate. Pirate. Chocolate. Certificate. Certificate pala. Certificate. Corny. Right? Okay. Right? Hang on there. It just gets worse. Business Administration, major in Financial Management. Majoring in financial management. No! Sabi niya major in financial management. Hindi majoring. Major in. Sa subtitle pa nga lang, major in. Tamo ha? Majoring in financial. Major in Financial Major Management. in. Sino nagsabing majoring? Ano bang pagkakarinig nyo? Majoring o major in? Hang on there. It just gets worse. Business Administration, major in Financial Major in. Management. Majoring in financial Hindi management. ako expert sa English ha. I'm not knowing English ha. Hindi ako masyado marunong sa English din. Pero, ang tinitingnan ko, yung kinikriticize niya, mukhang iba, mukhang mali yung pagkakarinig niya. Majoring. I have a bachelor's degree majoring in. How did you get your bachelor's degree if you can't even speak English, by the way? I'm just asking. She can. You just have a crush on her. You're just trying to get on her skin. Ano sabi? I understand. Ito rin si kuya eh. Isa rin to eh. I guess. Bro, May binabagayan din kasi yung accent. she said in the first place she's a graduate. So why would you have her said majoring business management? She said she's a graduate. So when we say majoring, it's still happening. It sounds in you. Hindi. Sinabi ni ate, major in. Isa rin to si kuya na nagre-react eh. Alinaw-linaw, majoring ba yung sinabi o major in?
Tamo ha? Hang on there. It just gets worse. Business Administration, major in financial Major in. Hindi majoring. Ano ba? Nagpapaligaw rin ito si Kuya. Her, just trying to get on her skin. I guess. Bro, she said in the first place she's a graduate. So why would you have her said majoring business management? She said she's a graduate. So when we say majoring, it's still happening. It sounds unusual. It's supposed to be major is computer science. Major is English. Major is administration. Right? Okay, I got you there, bro. But, for you to drag someone to the stage and put the spotlight on her. In my free time, I enjoy playing games, singing, and dancing. With these hobbies, they help you to stay positive and creative. Stay what? Stay. What was that? Okay, so she said stay positive and creative. What's wrong with that? I know what's your problem today, bro, but you really have a major... Anong mali doon? Yung mga magagaling mag-English dyan, bakit nagalit si Kuya nung sinabing positive and creative? Ano yung mali doon? Ito yung mahirap pagka pinapareact sa akin, hindi ko rin talaga alam. Kasi yung English ko sablay din. Pero, to be fair naman, kaya ko naman makipag-Englishan kila Sir Alex Pabella. Pero hindi lang talaga ako yung major problem today. Okay, just okay. Carry on. Cool down. Cool down. It gets worse. I like teaching because I enjoy. I like beaching. Do you like beaching? Anong beaching? Teaching nga eh. Nagbabasa ka ba nung subtitle? I like teaching. Anong beaching ang sinasabi mo? Ay positive and creative. Tingnan niyo subtitle Cool down. It gets worse. I like teaching I like teaching, di ba? I like teaching because I enjoy. I enjoyed. I like beaching. Do you like beaching? Do you like beaching about what? She said she likes beaching. So why are you asking beaching about what? I mean, there are nouns that can be used and translated to verb, right? Isa rin tong- I can even say I can table you. Right? I can even say I can computer Isa rin you. yung nagre-react eh. Sabi ni ate, teaching, hindi beaching. Right? I can even say I can microphone you. Those are nouns, right? Those are nouns, but they act like a verb. It's a gerund verb with ing, right? So I like beaching. I like running. I like. What's wrong? Right? You can even Alam mo, start. mali kuya, mali ka din. Teaching kasi ang sabi ni ni ate. Pares kayo hindi nagbabasa ng subtitle, pambihira. Ako nakikita ko yung subtitle eh. Sentence using Teacher nga siya, di ba? Kaya nga, I like teaching. Ang pagkakarinig ditong bobong, nitong nagre-react kay ate, bitching daw. Ikaw din, ganun din, bitching din ang... a gerund verb. It's a gerund phrase after, right? Meeting new people and helping them learn English. Teaching and meeting new people. Paano bitching, ipapasok yung bitching doon? Hindi, ano ba pagkakaroon dun sa beaching na yun? Yung beach, as in dagat? Beaching? Tara, beaching. Ano ba? It makes me happy to see my students improve. Makes me happy and what? What was that? Become more confident. As a teacher, Become more competent. Confident. Right. Okay. Okay. Just Bro, I understood every single word she said. And I don't know why didn't you? I think she's just 20, I don't know. But just starting her life from school to reality. So why are you taking the entire world against this girl? This is starting her life. I don't get it. Again, this is starting her life, right? Why are you bringing all the odds against her? carry on.
I want my classes to be fun, friendly, and interactive. I want my students to feel comfortable speaking English. Comfortable speaking English. Okay. Asking questions, and enjoying every lesson. Thank you for listening. I hope to see you in my class soon. Well, I sincerely hope not. You really want to know why? Because of you. Because of teachers, because of people like you. I would rather have that kind of teacher, that girl, than someone who's like you. That girl has happy aura. And you are full Ulit din ito ng nagre-react eh, no? of hatred. You're full of jealousy. Ito yung nakikita ko dito. Unang-una, gusto kong malaman ano ba ang papel ni Kuya. Gusto kong malaman yung standing, ay ano yung, ano ba, ba't ba siya nagre-react? Dahil teacher ba siya? Teacher din ba siya? Kaya ano? Ano ba? Kasi gusto ko rin malaman yun eh. Ano yung reason? Bakit niya? Kasi hindi ko nakikita yung criticism eh. Nakikita ko pagiging racist. Kasi almost lahat, no? Halos lahat ng criticism niya ay regarding sa pronunciation at ano, accent. Di ba? Mali pa minsan yung ano yung pagkakaintindi niya katulad doon sa teaching tsaka yung majoring. Major in. Nakalagay naman sa subtitle yung ano yung sinasabi. Hindi ko naiintindihan ano ba yung ano doon. Ang kinikriticize mo ba doon yung accent? Tsaka yung ano, kasi ganito yan min, no? Ano kaya kung baliktarin natin, no? Baliktarin natin. Ikaw matuto ka magtagalog, tapos pag nagtagalog ka, kulot-kulot yung, ano, yung sasabihin mo. Tapos, imamak din namin the way ka magtagalog. Sa, ano din. Di ba? Wala eh. Hindi, ano eh. Pagiging racist ito. Tingin ko lang. Hindi siya ano. Pero to be fair, ano, gusto ko malaman ano ba para maintindihan ko din ano ba yung position niya diyan. 'Di ba? Kung pagdating din naman sa language, no. Mas kakampi ako sa Pinoy kasi biruin mo kaya na magtagalog, kaya na magbisaya, kaya pa mag-English. Pag pumupunta sa bansa nyo, wala na kayong kahirap-hirap sa interpreter. Kayo pag pumunta kayo dito. Proud to be Pinoy eh, no? Pero at the end of the day, gusto ko malaman, sino ba ito? Hinahanap ko sa YouTube to eh. Wala naman akong makita, sino ba to? Ano ba information nito? Itong, ano ba information yung regarding? Tingnan ko nga muna yung page nung nag-react. Para maintindihan naman natin. Para maging fair naman. Si Brian, Brian Manicane ba o Manicane? Sana inano niya rin kung sino, no? Kung sino yung ano na yon, yung kung sino ito nag-react na to. Kasi kung hindi naman siya teacher tapos kinikriticize niya yan, paano kung kapwa nila Amerikano ang i-criticize din kung paano magtagalog? Diba? Ano ba to si Kuya? Call center ba to? Tingnan ko nga doon sa bahala kayo dyan, kung ano yung yun lang, feeling ko medyo may pagka-racist yung video kasi
ang pinoproblema ni Kuya, pronunciation at accent. Pasto. Ano ni Kuya, pass daw siya, Ano kaya ito? Itong, ni Sir. Pinagpasan. Tinitingnan ko kasi para magkaroon ng clue, ano ba talaga yung main reason nun. Kaya lang, Anyway, singit lang natin to, no? Ano naman to? Sa De La Salle University daw. The De La Salle University issued a statement on Wednesday confirming an incident wherein an incoming student fell from one of its Manila campus buildings. De La Salle University confirms that an incident occurred today involving an incoming student who fell from a building on the Manila campus. DLSU has reached out to the parents of the student and is coordinating with the authorities. Students in the vicinity have been debriefed and undergoing counseling. Out of respect, the student and the family's privacy during this sensitive time, we request for public cooperation. Sayang, Ano kaya nangyari dun? Aksidente siguro, nadulas o ano? Well, ano yung masasabi nyo dito sa dito sa pinag-usapan natin, yung si Kuyang nagki-criticize ng English. Ang kritisismo ko kay Kuya, siya naman bingi. Hindi niya napapakinggan yung major in tsaka majoring. Ang babaw kasi na palagan mo yung yung pronunciation tsaka yun yung mga pinakamahirap na na baguhin. Pero bilib ako sa mga Pinoy na kahit accent kayang manggaya talaga. Kaya napapansin ko mas gustong-gusto nila yung Pilipinas. Kasi kung halimbawa Chinese yan or Japanese, hirap nilang baguhin yung yung accent eh. Parang si 'di ba si Jackie Chan, pag napapanood niyo yung mga movies ni Jackie Chan, andun pa rin yung pagka-Chinese nung English niya eh. Unlike pag Filipino, kahit na college professor pa lang or hindi naman nakalabas kahit kailan ng bansa, kahit na call center pa lang eh, yung accent matindi-tindi na eh. Ang bilis ng adjustment ng mga Pinoy eh. Sila kaya magtagalog. Kahit pa sabi mong taon na dito, ang hirap pa rin eh. Well, si Dwayne Woolley, although na nakakapag-Tagalog si Dwayne Woolley, bakas mo pa rin yung pagka-American. Kahit si Doc Adam. Australian si Doc Adam, di ba? Ayan. Gusto ko lang, parang feeling ko incomplete ang magiging reaction video ko dito kasi hindi ko naman kilala si Kuya. Kung ano ba talaga yung purpose niya doon. Kailangan malaman ko din yung purpose. Baka naman talagang ang kinikriticize niya doon ay yung pronunciation tsaka accent. Baka mamaya facilitator ng IELTS or whatever, Kailangan maintindihan muna natin yung buong Kasi biglang in-indicate agad ni Kuya na na parang minamak daw yung Filipina eh. Sana pinakilala niya sana muna kung sino yon. Pero kung as it is feeling ko may pagka-racist yung yung video. Paki-comment na lang po sa baba kung anong tingin nyo. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.